araw. At syempre sa ating mga minamahal na kababayan din po sa area ng Matuginaw, sa area ng Calbayog, Gandara, no, at sa ilang bahagi rito sa Catbalogan, na narinig po tayo na hagi po ng ating mga signal. Then sa nabanggit ko mga bayan sa pamagitan ng Paradise FM 100 MHz. Well, magandang araw sa inyo lahat. At salamat din sa patuloy niyong pag-antabay. At saka pinapasalamatan ko rin yung nakikinig sa atin na kasama Jeffrey sa internet. At nakita natin ngayon na 14,000 plus na yung nag-log on sa www.idogspot.com, kung saan kanila pong natutungayan ang mga nangyayari dito sa UIMS Action, yung mga binabalita ng ating news team, sila Kuya Ed, sila Action Pay, at si Action Jasper. At maging ang kanilang videos na napapanood sa YouTube, kung saan ito po yung i-type lang po nila yung kanilang pangalan, Action Ed, Action Jasper, at maging yung lingkod, Action Ed. Maging ang inyo po lingkod, ang ating mga coverage na ginagawa sa tuwing mabibigyan tayo ng pagkakataon ni Kuya Aaron na magbigyan ng assignment para mag-cover ng isang mga importanteng talakayan o mga kaganapan sa paligid natin. Well, dumako na po tayo sa ating komentaryo. Unang-una po sa ating pong unang-una sa ating listahan yung nabanggit kanina ni Lady Faye sa kanyang programa, sa kanyang report na may kinalaman pa rin po sa usaping eleksyon ang PTC nga at PTW ng mga komunistang grupo. At ito po ay idinideny po yan. Idinideny po yan ng kanilang pinakamasigasig na spokesperson dito po sa Isang Visayas, si Mr. Salas, at sinasabi niya na itong PTW daw ay gawa-gawa lamang, yan po sa punto pong yan, sa punto pong yan, mga minamahal ng babayan, nagsisinungaling na yung dating pari na yan. Kasi nga naman, Action Jeffrey, kaya nga sinasabi niyang gawa-gawa lamang kasi siya mismo. Gusto niya kasi sa kanila lang yung pera eh. Kaya nga, masabi nila na ito kasi siyempre nalalaman ng ilang mga maliliit na mga kasama nila doon sa Kilusan na itong mga limpak-limpak na pera na ito hindi naman napupunta sa kanila. At kaya pinapasinungalingan niya ito. Idinidinay niya na mayroong natatanggap na PTC at permit to campaign at permit to win ang mga kandidato, Magkano yung kaninang nabanggit? Kaya nga Action Jeffrey tinanggal yan sa kanyang dating posisyon, kaya ginawang spokesperson. Ano ba yung dati? Kasi nga hinahanapan niya ng malaking halaga. Ito hindi niya na-audit siya ba? Dapat lang itong tao na to ay body funk bilang isang pare, sapagkat anong sabi sa Bible? Kung sinungaling ka, yan ang kasalanan mo. Kasalanan niya, kasinungalingan. Tapos sasabihin niya na hindi totoo yan. Ano kaya yung mga na-experience ng mga lokal na kandidato natin, na-experience din ng mga uring mga kababayan natin, kahit dun sa mga maliliit na posisyon, political position, dito po sa ating bansa, na hinihingan daw sila ng halaga para makapagkampanya sa kanilang sinasabing baluarte. Alam mo, si Jeffrey, ito ang New People's Army na ito, meron ako sariling quotation din Yung NPA nila, di ba, New People's Army, para sa akin, net pay again. Dapat nga, Hindi na naman yung PTC, PTW. Actually, dapat nga, iniwanan na natin itong iniwanan na po natin itong usapin na ito sapagkat sumasakit lamang ang damdamin ng ating mga minamahal na kababayan na sa kabila ng sila ay nag-iikaw limpak-limpak pala na sarapi ang napupunta sa kanilang ito sa mga rebelling grupo na ito na hindi man napapakinabangan. Siyempre tatanggi nila yan. Oo. At sabihin pa rin itong pare na ito na hindi daw totoo itong PTW. Di ba nga, meron na nga nadagdag ngayon yung permit to survey. Action Jeffrey, di ba yan din nalagay payag ni Kakuma, di ba? Oo. At ito ay pinatotohanan po ito ni Mr. Roberto Kakuma. Ang dati niyang kasamahan na sa loob ng 29 na taon, nakapiling nila sa loob, sa bundok at nakasama sa pagkukolekta nitong PTC, PTW. At ngayon nga, itong permit to survey. Kasi medyo advanced na tayo ngayon meron na tayong automated election. So kaya kinakailangan daw ng permit to survey. Ano ba itong permit to survey? Kasi itong nagpapatupad nitong automated election na to, yung mga machine na gagamitin, nahihanapan nila ng mga signal. Kasi alam mo, kasama Jeffrey, kaya nila dinideny nitong si Mr. Salas na to na hindi totoo yung PTW, PTC. Kasi nga,
Kaya niya dinidiri kasi naririnig ng mga politician yung mga programa natin dito. Oo. At siyempre nga naman, wala na magbibigay sa kanya. Meron man yung mga nila siguro pero wala pa tayong improve na sasabihin niya na... Oo. At saka alam mo, Mr. Salas, ano? Baka naman na sumobra yung pagsisinungaling mo. Marami pong mga dokumento ang nagpapatunay na merong permit to campaign fees, no? Maraming dokumentaryo na lumabas, hindi lang ngayon, nung unang panahon pa. Ha? Na nagpapatunay na mayroon talagang nagaganap na bayaran ng mga kandidato na nagnanais mga kampanya, sinasabi niyong balwarte ng mga rebeldeng grupo. Yung latest nga, yung sa pamunuan ni Colonel Hidalgo, ng Sister David, di ba nakikita nila doon yung mga listahan? Oo! Kaya, alam nyo, hindi natin masisisi itong mga, itong mga taong, itong mga lokal na politiko, no? Pero, alam nyo, ano sabi ng Commission on Human Rights? Ang pagbibigay po ng salapi sa pamagitan ng permit to win fees, permit to campaign fees, ay isa pong paglabag sa karapatang pantao. Ha? Violation po yan ng human rights. Ayan po ang sabi ng Commission on Human Rights. Kasama dyan po hindi lang salapi for information. Mga armas! Mga armas! Mantagin mo ba naman, nanghihingi ng baril na gagamitin din sa pananakot sa ating mga kababayan. Nanghihingi ng baril na ibang papatay din sa ating mga kababayan na katulad ng ginawa nyo dyan sa Matuginaw. No? At tapos, sabi pa rin itong sinungaling na tao na to na si Mr. Salas, na itong massacre daw na nangyari sa Matuginaw ay gawa-gawa lamang daw ng mga sundalo. Apa naman? Na-cover natin yan yun nga yung nag-cover up nga dyan, si Lady Pay nga napaiyak dyan dahil sa mga pinagsasabi. Pwede ba namang maging i-drama yung patayan? I-dramatize mo para lang masabi mo na para lang manirang puri ka? Alangan naman na yung hospital dito sa Rizamar, alangan naman na tatanggalin ka dyan. Saka, alam mo, nanggaling na mismo sa bibig ng mga biktima. At pangalawang beses na may nangyari sa kanila yan. Ha? Maswerte lamang sila nung unang pagkakataon na sila ay imasakir itong mga rebelding grupo na ito noong 2007 ay hindi sila napuruhan. O ngayon pangalawang beses kasi walang posible sa pangalawang ulit Pero yung pangatlo hindi naman na siguro pwede yan. Sobra-sobra, labis-labis na sagad sa buto na yan. Yung ganyang gawain na marapat lamang na ikundina ng lahat ng sektor ng lipunan. No? Marapat lamang ikundina sapagkat hindi na makatao ang ginagawa na yan ng mga rebelde. Tapos i-deny nitong dati pa namang tumatawag sa Panginoon ngayon ay pinagtatakpan yung mga kabulukan ng kanilang kilusan? Kung hindi sa maniniwala, humihingi nga tayo ng tulong sa ating mga nanonood na nakikinig sa DYMS kasi kawawa po itong Ginoong de la Cruz at Gina de la Cruz. Ando po yung kanilang munting anghel na nakaligtas. Maawa tayo sa biktima. Hindi po ito biro, hindi po ito isang katang-isip lamang, hindi po ito gawa-gawa lamang, no? Kung gusto niyo pong mapatotohanan ng ating pong mga naging komentaryo dito, ay... Yung nga po, Action Jeffrey, patuloy po tayo nananawagan na maaaring dalhin dito sa DYMS maging inkay kahit na... yun nga. Kumakatog po tayo sa mahabaging puso ng ating mga minamahal na tagapakinig, maging sa ating mga kababayan na nagnanais maging pinuno ng ating bayan, lokal man, nasyonal man, na magbigay naman sana tayo ng kahit na kaunting tulong sa mga naiwan ni Doming at saka ni Johnny. Na ngayon po ay kailangan pa rin nila ng pera, pambili ng gamot, at pambili ng pagkain sapagkat sila mismo ay kasalukuyang may undershock pa sila, at sila nga ay halos hindi makapaniwala sa nangyari. Sa isang iglap, Kada kakausapin mo talagang tutuloy yung mga nasa Jeffrey. Sinasabi niya ulitin po natin, nananawagan po tayo sa ating mga minamahal na kababayan, mga Katbaloganon, mga Samareño, na magbigay po tayo, ma-extend po tayo ng kaunting tulong, kahit magkano lang pong halaga, kahit magkano, ano man ba may bibigay ng tulong. Gamitin po natin ang ating pong programa, ang ating pong istasyon, ang DYMS, para maging tulay na makapagdala po ng tulong. Kung gusto po niyo, kayo po mismo magdala ng tulong dun sa mga nabiktima,